kailangan sila mismo magbayad at hindi galing sa national budget at sila ang gumasta. Hindi dapat ang kaba ng bayan ng pagkunan ng ibayad na hindi naman kasi sila ang nagnakaw at ginamit sa flood control na ghost lang naman. Sana nga mapanagot na si Supreme Court si Recto sa pakikialam niya sa pondo ng PhilHealth at iba pang pondo ng mga Pilipino at ang lahat na nagpapahirap sa pamumuhay ng mamamayang Pilipino at naging dahilan ng patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Nawa nga makasuhan na si Recto at lahat ng mga korap lalo na sa Senado at Kongreso. Singilin nawa ng kasalukuyang presidente ng Pilipinas at ang pamilya niyang korap. Pantayan ng pondo ng bayan talaga kasi ang mga nasa HOR ay hindi karaniwang kongresista lang. Halos pugaran na ng CPP, NPA, NDF ang HOR. Hindi natin alam kung saan nila ilalagay ang pondo na nakukulimbat nila. Maaari nilang magamit ang pondo sa mismong ating gobyerno kaya huwag sanang magpakampante ang ating mga sundalo at pulis na tunay na may malasakit sa ating bansa at kapwa Pilipino. Ang proposal nyo ay hatulan ng mga magnanakaw sa pera ng bayan. Ang mastermind ikulong kung ano-ano na lang ang ibang topic na para matabunan ng malaking nakawan sa kaba ng bayan. Clara, tumahimik ka na lang. Nilalayon nyo ang usapan at dapat hatulan ng poon mo sa ghost project ng mga nangyayari. Dapat na madaliin ng Supreme Court decision ang mapakulong ang mga plunder at corrupt leaders hanggat walang kaparusahan. Mananatili lang ang mga nakawan ng adik sa paninira sa bansa. End quote. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Title, Hari at Reyna ng 2026 DPWH Budget Insertions. Bago lang yung lumabas na title, Pork Barrel Kings, dalawa. Sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, si Congressman Sandro Marcos at dating Speaker Martin Romualdez, sila ang tinagurian na Pork Barrel Kings ng PCIG. Ito na naman, research, investigative report ng PCIG, Hari at Reyna ng DPWH Budget Insertion 2026. Ito, ibinunyag ng Philippine Center for Investigative Journalism na ang 6th District ng Isabela na kinatawan ng bagong halal na House Speaker na si Representative Faustino Buji D. III ang tumanggap ng pinakamalaking budget insertion sa panukalang 2026 Department of Public Works and Highways budget. Ayon sa ulat ng PCIG, umabot ng 23 billion ang DPWH insertions ng distrito ni D. Sa National Expenditure Program, 1.1 billion lamang ang orihinal na nakalaan. Ngunit matapos aprobahan ng Kamara ang version nito ng 2026 budget, lumobo ang alokasyon sa 3.8 billion. Mahigit 3 beses sa paunang pundo. Bien, no? Kasunod nito ang mga distritong kinatawan ng magkapatid na Representative Michaela Swansing ng Nueva Ecija na siya ring chair ng House Appropriations Committee at Representative Bella Swansing ng Sultan Kudarat na pumesto sa ikalawa at ikatlo sa mga pinakamalalaking pagtaas. Yan, no? Magkapatid na Swansing. Sa Nueva Ecija, ang distrito ni Michaela Swansing ay may 1.6 billion sa NEP na umakyat ng 3.4 billion matapos ang deliberasyon sa Kamara. Samantala, ang distrito ni Bella Swansing ay nakatanggap ng 3.9 billion sa DPWH, bunsod ng 1.6 billion budget insertion, ikatlo na may pinakamalaking pagdagdag. Muling, inilantad ng ulat ang laki ng impluwensya ng Kamara sa paghubog ng pundo sa infrastruktura, lalo na sa DPWH, at ang tanong kung paano at kanino mapupunta ang pinakamalaking dagdag sa budget. Grabe, oh. Ano ba yan? Ang alam ko, sino bang nagsabi nito? Si Atty. Vic Rodriguez ata. Ang Kongreso, ang pwede lang niyang gawin sa NEP, pwede niyang i-approve o pwede niyang bawasan. Hindi niya pwedeng dagdagan. Ganon ang pagkakaintindi ko. So dito, grabe, dagdag ng dagdag. So, kaya pala nagkaka bangayan, ano?
nagkakainitan sa BICAM na kasi ang mga senador hindi papayag sa yung DPWH. So lumubo, okay na. Pumasa na ang budget ng DPWH sa Kamara, no? Diyan na yung gusto nilang gawin. Pagdating sa Senado, ito may mas kapanipaniwala, mas maasahan mo ang mga senador. Pagdating sa budget, gusto nila talagang linisin. Walang mga budget insertion. Kaya magpasalamat tayo at meron pa tayong mga senador, maraming senador na matitino. So yung budget ng DPWH, pagdating sa Senado, binawasan ng 45 billion. Tama ba? 45, 54. Baka nagkabaliktad lang. 54 ata. Binawasan. Na, yun ang statement ng DPWH Secretary. Nga, sige. Yeah, pumayag siya. Bawasan. Mamaya, pagdating sa BICAM, gustong ibalik yung binawas. Ayun na ngayon. So ito, salamat sa PCIG sa mga report nilang ganito. Nalalaman natin yung mga biglang paglobo. Kasi we need somebody or some groups to scrutinize. Again, ito ang tunay na investigative journalism. Kasi hindi natin malalaman yan pag hindi nila utingkayin. Utingkayin, Bisaya naman yun. Kung hindi nila himay-himayin. Kaya nalaman natin yung Pork Barrel Kings, Sandro Marcos and Martin Romualdez dahil sa pag-aaral ng PCIG. So ito na naman, bagong natuklasan, grabe, King and Queen, no? May pag-asa pa ba itong ating bansa? I don't know. Gusto ko sanang sabing, yes, meron. Kaya lang, sa nakikita ko, wala eh. Nagdaan na tayo ng pinaka-worst budget, 2025. Ngayon, 2026, nandyan pa rin yung mga insertion. Mabuti na lang at may mga nagbubutyag eh. Isang, guardian of the budget, itong batang kongresista, si Congressman Leandro Libiste. Tinututubukan niya talaga DPWH. Lalo na yung overpriced na mga cost of materials. Nung una, ayaw ni Secretary Dizon eh. Next year na lang daw. Kaya, nawalan na ako ng gana dito kay Secretary Dizon. Kala mo kung sinong... Masipag na naman, kaya lang, wala rin. Hindi niya iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Iniisip niya yung mga nag-appoint sa kanya. Iniisip niya yung ano. So, salamat sa PCIG. Ipagpatuloy po ninyo ang ganyang investigative journalism. Diyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Content creator naniniwalang napigilan na ni Pangulong Marcos ang nakawan sa kaban ng bayan. Naging usap-usapan sa social media ang pahayag ng content creator na si Ronaldo Tovero na nagsabing dahil kay PBBM natigil na ang nakawan sa kaban ng bayan. Ayon sa ilang netizen, ito ay nagpapakita ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang iginit naman ng iba na ang naturang pahayag ay isang opinion na nangangailangan ng malinaw na batayan. Okay. So, maalala ko tuloy, nung nag-attend ang Pangulong Marcos Jr. ng APEC Summit sa South Korea, may press conference doon, tinanong ng isang reporter na tungkol sa confidence ng mga foreign investors sa Pilipinas. Ang sagot ng Pangulo, ganito, dahil isiniwalat natin ang korupsyon sa bansa, yung flood control na yan, kaya bumabalik na ang tiwala ng mga investors sa bansa. Ganon. So, yung pahayag ng Pangulo na yan, ito na ngayon yung basihan nitong mga content creators nito, tawag natin mga pro-BBM vloggers, na nagsasabi na magpasalamat tayo sa Pangulo dahil siya ang siya ang nagbulgar, siya ang whistleblower. Kaya huwag natin siyang sisihin. Pasalamatan natin siya, purihin, parang ganon. Yan din palagi ang linya ni Auntie Claire Castro na ang Pangulo, ginagawa niyang lahat. Ayaw niya ng korupsyon. Sinasabi niya, yun. Kaya lang, tingnan natin. Taong bayan. Kasi these are all opinions. Yung kay BBM sa South Korea, opinion niya yun. Hindi yun fact. Yun ang tingin niya sa sitwasyon na bumalik na daw ang kumpiyansa ng mga foreign investors sa bansa dahil sa pagsiwalat niya ng corruption. Kaya lang, kabaliktaran sa sinasabi ng mga businessmen. For example, yung si Mr. Sergio Ortiz Luis, presidente ng
Employers Confederation of the Philippines. Anong payag niya? Zero ang mga foreign investors na pumupunta sa bansa para makipag-negotiate for investment. Zero. Noong 2023, meron pa daw mga foreign investors naghahanap ng opportunities magnegosyo sa Pilipinas. Ngayon, zero. O, kanino tayo maniniwala? Sa presidente? Na hindi naman siya negosyante, politiko siya? O dito sa mga negosyante mismo na naapektuhan sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa? Ayun. Natigil na daw ang... sige, tingnan natin ha. People who reacted. 34,000 people ang nag-react. 28,000 ang tumatawa. 4,600 lang ang nag-like. 710 ang galit. So, percentage-wise, mga 85% hindi naniniwala sa opinion na ito. On the contrary, baliktad. Bakit? Kasi nga, sa survey ng WR numero, 31% ang nagsabi, ang Pangulo ang accountable, most accountable. Siya ang dahilan ng lahat. Siyempre, Pangulo siya eh. Command responsibility. Anong sabi na wala siyang kinalaman? Either, kung totoo nga wala siyang kinalaman, mahina siya, incompetent siya. Ninanakawan siya sa kanyang harapan. Ganon yun. Kaya, agree ako, ang most accountable sa corruption scandal na ito, ang Pangulo mismo. O anong sabi ni Saldico? Nilabasan siya ng resibo. Pinasingit ng Pangulo, 100 billion pesos singit. Totoo. Mismo si Senator Lacson ang himay-himay o pinag-aralan yung resibong nilabas ni Saldico. Totoo, mga insertion na may kickback 25%, kaya lang hindi daw Pangulo ang nakatanggap. Ibang tao daw. Paano? May mga bagman. Nasaan na yung si Yusek Jojo Cadiz ng bagman daw ng Pangulo. Nasaan na siya ngayon? Wala lang. Nag-resign lang. Natigil ba? Hindi. Tuloy pa rin. Pasalamat tayo sa Philippine Center for Investigative Journalism, PCIG. Sa research nila, mismong anak ng Pangulo, Sandro Marcos, may pinakamalaking pork barrel na tinatawag na ngayon na allocable, 15.4 billion in 3 years. Pumapangalawa ang pinsan ng Pangulo, dating Speaker Martin Romualdez, 14.4 billion. Kaya tinawag silang pork barrel kings. So, natigil na ba? Hindi. Ngayong 2026 budget, nandyan na naman ang mga insertion. Again, findings ng PCIG. Ang Speaker of the House mismo ang nangunguna sa budget insertion sa DPWH budget. Pumapangalawa ang chairman ng House Appropriations Committee, Congresswoman Swansea. Budget ng DPWH. Pagdating sa Senado, pumayag si Vince Dizon na bawasan. Binawasan nga for 54 billion. Pagdating sa Vicam, gusto ng mga kongresista, ibabalik ulit. Bakit? Baka nandun na yung mga singit-singit. So, napigilan na, I don't know. Sana nga mapigilan. Kaya lang, sabi nga ni ex-congressman defensor na, paano matatapos ang problema itong corruption kung ang Pangulo mismo ang mastermind? Ganon din si Atty. Rowan Aguanson. Ano ba yan? Only in the Philippines? Ang mastermind nagpa-imbestigar sa corruption na siya ang dahilan? Ay, nako. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon. Title: Pilipinas nagbigay ng 11.2 million sa United Nations Emergency Fund. Nagbigay ang Pilipinas ng $200,000 o humigit kumulang 11.2 million sa United Nations Central Emergency Response Fund para sa susunod na taon bilang patunay na patuloy umano nitong suporta sa epektibo, may prinsipyo at nakabatay sa pagkakaisa na multilateralismo. Inanunsyo ang donasyon sa high-level pledging event ng CERF noong December 10, kung saan binigyan din ng United Nations Office for the Coordination or Humanitarian Affairs ang mahalagang papel ng CERF sa pagbibigay ng mabilis, epektibo at nagliligtas buhay na tulong sa mga lugar na apektado ng digmaan at humanitarian crisis. Ayon sa Philippine Permanent Representative to the United Nations, Enrique Manalo, makikita ang pag-usad ng Pilipinas mula sa pagiging munting donor noon
hanggang sa pagiging maaasahan at tuloy-tuloy na katuwang ng United Nations sa pandaigdigang humanitarian response. Okay. So, generally, wala pong masama sa magbigay ng tulong. Tumulong sa nangangailangan kung may kakayanan. Paano kung wala kang kakayanan? Ano ba ang Pilipinas? Mayaman na bansa o naghihirap? Siguro, ang tingin ng administrasyong ito, mayaman ang bansa. Kasi may nakikita pong post. Sinasabi, PBBM gustong payamanin ang Pilipinas. Mga ganun ba? Yung sinasabi na target na magiging middle income category na ang Pilipinas. Middle, higher income, parang ganun. So, ayaw nilang matawag-tawag ng Pilipinas pobre. Ano sila? Feeling mayaman. Yan, yun pala ang exact word. Feeling rich. Ang administrasyong Marcos, feeling rich. Kaya, donation, kaya namin yon. Ito, $200,000. Wow! Pera ba nila yan o pera ng taong bayan? Ano sa tingin nyo? Pera natin yan. Sila lang nagbibigay para magmukhang pogi. Tingnan natin, reaksyon ng taong bayan, ha? 6,000 people nag-react sa post na ito. 4,300 ang tumatawa, 1,100 ang galit. Anong ibig sabihin? Negative ang dating, samantalang 328 lang ang nag-like. So, ibig sabihin nito, although pwede na lang gawin dahil sila yung powers that be. Sandali. Sila ang powers that be, wala tayong magagawa. Although pera natin yan, hindi nila pera. Hindi pera yan ng DFA or United Nations. Pera natin yan. So, pwede nilang gawin. 200,000, baliwala yan. Sinisilyo lang yan. Kaya, donate. Palakpak naman sila. Wow! Bongga ang Pilipinas. Mayaman. Ang taong bayan, halos 99% galit, tumatawa. Ulitin ko, ha? Hindi masama yung magbigay ka ng tulong sa mga nangangailangan. Example, malala ko tuloy yung bagyo sa Cebu. Bagyo Tino ba yun? Grabe, salanta. Nagpuntang Pangulo dun. Mamayabang pa siya. Tapos ang i-announce na tulong sa mga partially damaged houses, ito 5,000 makakatulong na sa inyo. Sa mga completely destroyed, 10,000. Wala. Kikita mo ang administrasyong ito manhid. Anong magagawa ng 10,000 doon sa completely destroyed houses? Partially damaged, anong magagawa ng 5,000? Hindi nila alam ang hirap ng taong bayan, kaya ganyan sila. Tapos maalala ko tuloy, malapit ng Noche Buena. Ininsulto pa tayo. Pwede na, 500. Mapagkasya na yan. Yes. Mapagkasya naman talaga ang 500 sa listahan ng DTI. Pwede. Ilang wala namang kalasa-lasa. Ano bang tingin nila sa mga Pilipino? Walang karapatang mag-enjoy na makakain din ng masarap. Once a year lang yan, Noche Buena. Pinagtitipid pa tayo. Kaya na yan, 500 ninyo. Mabuti pa si Gloria Diaz. Magaling. Miss Gloria Diaz. Ano sabi niya? 500 lang pera nyo. Huwag na kayong magluto. Makikain na lang kayo sa inyong kapitbahay. Mas maganda pa yun kaysa yung pagkasyain mo yung 500. Ang hirap ang hirap ng yung 1,000 ngayon, ang liit na ng mabili sa taas ng bilihin. Kakaunti yung 1,000 pesos. Tapos ito pa ang ginagawa ng ating mga opisyalis, tumutulong kunuhay. $200,000 donation na. Tapos sasabihin, mayaman ang Pilipinas, ha? Yes, mayaman sa utang. Magkano na ba yung 3 months agwata? May nag-compute. Sa utang ngayon, abot na ng 17 trillion. Bawat Pilipino, matanda man o bagong panganak, meron ng utang na ang bawat isa 153 pala. 153,000 pesos ang utang ng bawat Pilipino.